For the second time ay niraspa na naman ang person. July 31, Friday, may schedule tayo ng procedure na dilation and curettage or mas kilalang tawag na raspa. 3 a.m. ay naghanda na ako at nag-book na rin ang angkas para mabilis makarating dahil marami pang gagawin or preparation bago ang procedure. 6:30 ang schedule ko pero 6 a.m. pa lang ay dapat nakaprepare na, nagbihis na at nasanitize ka na. Noong 2024, ang unang raspa sa akin after ko ma-diagnose sa kondisyong ito, pre-malignant endometrial hyperplasia or heavy bleeding. Ito ay dahil makapal na ang lining ng mattress or uterus. Sa case ko, pwedeng hormonal or lifestyle ang naging dahilan. Yun na nga, noong daang 2024, pagkatapos ng procedure ay hindi na ako nakabalik pa sa mga follow-ups dahil sa sitwasyon namin na mahirap iwan ang anak ko, lalo kami lang dalawang mag-asawa ang nakakaalam kung paano siya asikasuhin. Dapat pagkatapos ng procedure na yun ay nasolusyonan na or nagamot na, pero dahil hindi nga ako natuloy sa mga follow-up, ay bumalik ulit siya hanggang ngayong taon. Iilang doktor na rin ang nakausap ko at iisa lang ang sinasabi nila na agapan ko daw dahil pwede ito maging onset ng cancer. At ayan, nakarating na ako sa hospital at diretso na ako sa OB/GYN section. At dahil maaga ako dumating ay natapos ko na lahat ng mga fill-upan, na interview na din bago pumasok ng 6 a.m. sa preparation room. 5 a.m. na ng umaga at naghihintay na lang ako na tawagin ng nurse. Mga 5:45 ay pinapasok na ako sa preparation room, pinagbihis na ako ng gown at doon na rin swinero. At pagkatapos noon ay dinala na ako sa delivery room. This time ay hindi na nga ako kinakabahan dahil pangalawang beses ko na ito. This time ay hindi na nga ako kinakabahan dahil pangalawang beses na ako nito. Sa mga oras na to, ang iniisip ko na lang ay kung paano ako magre-react sa anesthesia dahil papatulugin na naman ako under for sedation general anesthesia. Saktong 6:30 a.m. nagsimula na at natapos din naman daw ng 7:15. Pero nagising ako ng 9:30. Saktong hilo lang at okay naman na ako. At ayan, okay na ang person, kaya uuwi na tayo.